Paano kung ang lahat ng akala mo alam mo tungkol sa Biblia ay batay sa isang mistranslation? Isipin ito, ang iyong buong paglalakad sa pananampalataya, ang iyong mga dalangin, ang iyong pag-aunawa sa kaligtasan na hugis ng mga taludtod na hindi talaga sinasabi kung ano ang sinabi sa amin na sinasabi nila. Tunog na nakakagulat, di ba? Ngunit totoo ito, mayroong mga taludtod sa Biblia na mistranslated, pinalambot, o binago din ng bias ng doktrina. At ang mga ito ay hindi nakakubli ng mga teksto na nakatago sa Levitico. Ang mga ito ay mga talatang nakita mo sa mga sticker ng bumper na sinipi sa simbahan. Marahil ay na-memorize mula pa noong bata pa. Paano kung ang isa sa kanila ay humahawak ng susi sa iyong buhay na walang hanggan at mali ang nabasa natin? Ngayon, inilalantad namin ang 5 mga taludtod na mistranslated at kung paano ang mga maliliit na pagbabago na ito ay nagbago sa paraan ng pag-unawa sa Diyos, ang Biblia at si Hesukristo. Hindi ito tungkol sa pag-atake sa banal na kasulatan, ito ay tungkol sa paggalang sa mga orihinal na salita na inspirasyon ng banal na espiritu. Dahil ang salita ng Diyos ay perpekto, ngunit ang ating mga pagsasalin, hindi lagi. At ang pangatlong taludtod sa listahang ito, maaaring baguhin nito ang paraan na nakikita mo ang Diyos magpakailanman. Kung nakipag-away ka sa sakit ng may kamatayan na nagtataka kung ang Diyos ay nagbibigay at aalis sa kalooban, kailangan mong marinig ito. Kaya hilingin ko sa iyo, nabasa mo lang ba ang Biblia? O naririnig mo ba talaga ang sinabi ng Diyos? Kung nais mong maunawaan ang pananampalataya sa mas malalim na antas, huwag kumurap, huwag mag-scroll. Dahil ang matututunan mo sa susunod na ilang minuto ay maaaring buwagin kung ano ang itinuro sa iyo ng tradisyon at muling itayo ito sa hindi matitinag na katotohanan ng diretso mula sa orihinal na teksto. At ipinangako ko, sa sandaling makita mo ang katotohanan, hindi mo ito maiansi. Ipaalam sa akin sa mga komento, nag-uusap ka na ba sa isang taludtod sa Biblia na hindi umupo ng tama sa iyong espiritu? Babasahin ko ang iyong ibinabahagi at kung naniniwala ka na ang katotohanan ay mahalaga, lalo na pagdating sa salita ng Diyos, siguraduhin na ikaw ay nag-subscribe dahil kung ano ang dapat nating alisan ng takip ay magbabago kung paano ka lumalakad kasama ang Diyos mula sa araw na ito. Paano kung ang paraan ng pag-unawa sa milyon-milyong Diyos, pananampalataya at maging ang kaligtasan mismo ay batay sa isang simpleng error sa pagsasalin? Isipin na inilaan ang iyong buong espiritual na buhay sa isang katotohanan na hindi talaga kung ano ang orihinal na isinulat. Hindi ito tungkol sa pag-alinlangan sa Biblia mula rito. Ito ay tungkol sa paggalang sa kadalisayan ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng pagpunta sa mas malalim, lampas sa ibabaw, at sa mga orihinal na wika kung saan ito ibinigay. Hebreo, Aramaic at Greek, ito ang mga sagradong wika na pinili ng banal na espiritu upang maitala ang banal na mensahe. Ngunit kapag namamagitan ng tao, kung minsan ay may mabuting hangarin, kung minsan sa ilalim ng mga panggigipit sa doktrina, maaaring lumipat ang mensahe at kapag nagbabago ito, kahit na bahagyang, maaari itong hubugin ang mga siglo ng paniniwala, buong denominasyon at ang espiritual na kapalaran ng mga henerasyon. Ngayon, sumisid kami sa 5 mga taludtod na mistranslated at ang pangatlo ay maaaring radikal na baguhin kung paano mo nakikita ang Diyos magpakailanman. Ngayon maging malinaw, ang Biblia ay inspirasyong salita ng Diyos. Ngunit ang pagsasalin ay gawa ng tao, at mga tao gaano man ang tapat nagdadala ng mga biases. Minsan ang mga biases na ito ay linguistika, nag-choose ng isang salita sa isa pa para sa kalinawan. Iba pang mga oras teolohiko sila, sinusubukan na gawing nakahanay ang Biblia sa isang tiyak na doktrina. Iyon ay kung saan dapat tayong maingat na pagtapak, sapagkat si Hesukristo ay hindi dumating upang magkasya sa mga sistema ng gawa ng tao, dumating siya upang ibunyag ang puso ng Ama. At kung ang isang mistranslation dims na ilaw, responsibilidad natin, tulad ng mga mananampalataya na puno ng pananampalataya upang maghanap ng katotohanan ng may kasigasigan. Sinasabi ng Kawikaan 20:2, ito ay kaluwalhatian ng Diyos na itago ang isang bagay,
upang maghanap ng isang bagay ay ang kaluwalhatian ng mga hari. Malapit na kaming maghanap at kung ano ang natuklasan namin ay maaaring magkalog ng mga pagpapalagay na gaganapin mo sa loob ng maraming taon, ay pause at isipin, gaano kadalas natin tatanggapin kung ano ang naipasa ng walang tanong dahil nagmula ito sa isang pulpito o nakalimbag sa isang pinagkakatiwalaang bersyon ng Biblia. Ngunit tandaan, si Jesus na si Kristo ay patuloy na hinamon ang mga Pariseo hindi dahil kulang sila sa mga bianal na kasulatan, ngunit dahil hindi nila ito naiintindihan. Sinabi pa niya sa Mateo 22:29, "Nagkamali ka dahil hindi mo alam ang mga banal na kasulatan o ang kapangyarihan ng Diyos." Iyon ang dahilan kung bakit mahalaga ito. Kung mahal natin ang Diyos at nais nating maglakad sa kapunuan ng kanyang katotohanan, hindi tayo makayanan para sa pagbabasa sa ibabaw. Dapat tayong bumalik sa ugat, sa eksaktong mga salitang sinasalita. Ang eksaktong hangarin ay naging inspirasyon, sapagkat ang katotohanan ng Biblia ay hindi lamang sa sinasabi nito, ngunit sa kung paano ito orihinal na sinabi. Ngayon, ang ilan sa mga pagsasalin na ito ay maririnig mong maririnig na maaaring pamilyar. Marahil ay sinipi mo pa sila sa iyong sarili sa mga sandali ng panalangin o kalungkutan. At gayon paman, kapag sinusuri natin ang Hebreo o Greek sa likuran nila, nakakahanap tayo ng mga kahulugan na mas mayaman, mas komplikado, o lubos na naiiba. Hindi ito tungkol sa pagpapatunay ng sinumang mali. Ito ay tungkol sa pagiging mga aaral ng salita ng Diyos, tulad ng mga Berean sa Gawa 17:11 na pinuri dahil sa pagsusuri sa mga banal na kasulatan, araw na ito araw upang makita kung totoo ang sinabi ni Paul. Iyon ang aming misyon ngayon, upang maging naghahanap muli. Tanong hindi Diyos, ngunit ang ating pag-unawa sa kanyang mensahe. At sa paggawa nito, mas malapit tayo sa puso ng ating tagalikha, hindi pa mula rito. Kaya bumagsak dahil ang paglalakbay na ito sa pamamagitan ng banal na kasulatan ay hindi para sa pasibo. Ito ay para sa mga taong nangahas na magtanong, paano kung ang talatang iyon ay hindi nangangahulugang kung ano ang naisip natin? Paano kung si Jesus ay nagsasabi ng isang bagay na mas malakas? Paano kung ang isang simpleng paglipat sa isang salita ay maaaring magbago kung paano natin nakikita ang kaharian ng Diyos, ang likas na katangian ng kaligtasan o maging ang pagkatao ng Diyos mismo? Kaibigan, manatili sa akin, huwag laktawan. Dahil sa susunod na segment, magsisimula tayo sa isa sa mga pinaka-kontrobersyal na mga taludtod sa Lumang Tipan, isang hula sa Isaias na marami ang naniniwala na nagpapatunay sa kapanganakan ng Birhen, ngunit maaaring na mistranslated mula sa simula. At sa sandaling makita mo ang orihinal na Hebreo, hindi ka na muling titingnan ang talatang iyon sa parehong paraan. Buksan natin ang scroll sa isa sa mga pinaka-debate at hindi pagkakaunawaan ng mga taludtod sa buong Lumang Tipan, Isaias 7:14. Marahil ay narinig mo ito sa mga sermon ng Pasko. Narito, ang isang birhen ay magbubuntis at magdala ng isang anak na lalaki. Ito ay isang pundasyon na taludtod sa doktrina ng kapanganakan ng Birhen ni Hesukristo. Ngunit narito ang bagay, ang salitang Hebreo na ginamit sa talatang ito ay si Alma, na mas tumpak na nangangahulugang batang babae, hindi malinaw na birhen. Ang salitang Hebreo para sa birhen ay si Betula, na hindi ginamit ni Isaias dito. Kaya bakit ang pagkalito? Nang ang mga banal na kasulatan ng Hebreo ay isinalin sa Greek sa Septuagint, si Alma ay naging Parthenos, na nangangahulugang birhen o batang babae. Ngunit kalaunan ang mga pagsasalin ng Kristiyano ay nakasandal sa birhen na humuhubog ng isang buong pag-unawa sa teolohiko sa paligid nito. Malinaw na ngayon, hindi ito tungkol sa pagtatanong sa birhen na kapanganakan ni Hesukristo. Ang bagong tipan, lalo na sa Mateo 1:23, pinanggit ni Isaias na may salitang birhen at diretso itong tinali kay Maria. Ang punto dito ay upang maunawaan kung paano gumagana ang talatang ito sa orihinal na konteksto nito. Si Isaias ay nakikipag-usap kay Haring Ahaz tungkol sa isang agarang sign na ibibigay ng Diyos, isang bagay na mangyayari sa kanyang sariling oras, hindi mga siglo mamaya. Ang batang babae sa hula ni Isaias
ay malamang na tinutukoy ang isang kapanahon na figura, marahil kahit na isang tao sa hari ng korte, na ang anak ay sumisimbolo sa pagkakaroon ng Diyos sa kanyang mga tao. Ang pariralang Diyos na kasama natin na Emmanuel ay isang pagpapahayag ng banal na intervention sa isang sandali ng krisis. Ito ay tungkol sa pananampalataya sa agarang pagkilos ng Diyos, hindi lamang isang malayong pag-asa ng Mesyas. Kaya paano tayo napunta mula sa isang hula na inilaan para sa ika-4 siglo BC sa isang doktrinal na haligi ng Kristyanismo? Lahat ito ay tungkol sa kung paano ang mga pamayanan ng pananampalataya sa paglipas ng panahon ay binibigyang kahulugan at na-repaired ang mga sinaunang teksto. At ang pag-inipon na ito ay hindi likas na mali. Bahagi ito ng kung paano huminga ang Biblia sa mga henerasyon. Ngunit ang mga problema ay lumitaw kapag ang isang muling pag-apply ay nagiging isang mahigpit na doktrina na na-disconnect mula sa orihinal na konteksto nito. Iyon ay kapag sinimulan nating makita kung paano kahit isang bahagyang pagkakamali o sa halip ang isang paglipat sa pagpili ng salita ay maaaring maimpluwensyahan ang ating imahe ng Diyos, ang ating pag-unawa sa hula at ang ating mga inaasahan ni Hesukristo. Hindi lamang ito tungkol sa mga salita. Ito ay tungkol sa espiritual na kalinawan at naangkla sa katotohanan kaysa sa tradisyon lamang. Ang makapangyarihang pag-takeaway dito ay ang salita ng Diyos, kahit na hindi nababasa, ay pinangungunahan pa rin tayo sa Kanya kapag ang ating puso ay taos-puso. Ngunit isipin ang kapangyarihan ng pagbabasa nito nang may parehong katapatan at kawastuhan. Ang pananampalataya na nakaugat sa katotohanan ay hindi matitinag. Ang talatang ito ay nagpapakita sa atin na ang Diyos ay nagsasalita pareho sa sandali at sa buong oras. Ang ipinahayag niya kay Ahaz ay totoo noon. Ang natupad niya kay Kristo ay totoo mamaya. Ngunit ang paghahalo ng dalawa ng walang pag-unawa ay maaaring lumabo ang kayamanan ng parehong mga mensahe. Ang Biblia ay buhay, ngunit upang mapanatili itong buhay, dapat nating tratuhin ang bawat salita na may kagalang. Galang na nararapat. Sinabi mismo ni Jesus sa Mateo 5:18 na kahit na ang pinakamaliit na liham ay mawawala sa batas hanggang sa matupad ang lahat. Kaya habang pinihit namin ang pahina at sumulong, gawin natin ito sa mga puso na hindi lamang humingi ng paniniwala, ngunit lalim. Huwag matakot na galugarin ang pagiging komplikado sa likod ng mga taludtod na akala namin alam namin, sapagkat ang bawat layer na hindi namin natuklasan ay nagdadala sa amin ng mas malapit sa kapunuan ng paghahayag ng Diyos. At kung ang unang talatang ito ay hamon na kung ano ang lagi nating tinanggap, maghintay hanggang marinig mo kung ano talaga ang ibig sabihin ni Jesus kapag sinabi niya na ang kaharian ng Diyos ay nasa loob mo, o ito ba ay kabilang sa iyo. Ang nag-iisang salitang iyon ay maaaring ganap na baguhin kung paano mo nakikita ang pagkakaroon ng Diyos sa iyong buhay. Lumipat tayo sa Lucas 17:21 sa susunod at hindi mo nais na makaligtaan ito. Ang Lucas 17:21 ay isa sa mga talatang iyon na tunog ng patula, halos mystical. Ang kaharian ng Diyos ay nasa loob mo. Sinipi ito sa mga debosyon, pagmumuni-muni, kahit na mga libro ng New Age na ginamit upang iminumungkahi na ang Diyos ay naninirahan sa loob ng bawat tao. Ngunit hawakan. Mag-zoom out tayo at tingnan kung sino ang kausap ni Jesus. Sa sandaling iyon, hindi niya tinutugunan ang kanyang mga alagad o isang karamihan ng mga mapagpakumbabang naghahanap. Diretso siyang nakikipag-usap sa mga pariseo. Iyon ang patuloy na sumasalungat sa kanya, hinamon siya at nagplano laban sa kanya. Sasabihin ba talaga ni Hesukristo sa kanyang mga kaaway na ang kaharian ng Diyos ay nasa loob nila? Iyon ay kung saan ang orihinal na Greek matters. Ang salitang ginamit ay entos na maaaring nangangahulugang sa loob o kabilang sa. At narito ang twist. Sa kontekstong ito, ang mas tumpak na pagsasalin ay magiging, ang kaharian ng Diyos ay kabilang sa iyo. Ito ay hindi lamang isang issue sa gramatika. Pinabago nito ang buong espiritual na implikasyon. Kapag sinabi ni Jesus na sa iyo, hindi siya nagtuturo sa isang panloob na espiritual na estado. Tinuturo niya ang kanyang sarili. Siya ang kaharian. Siya ang sagisag ng pamamahala, pag-ibig at autoridad ng Diyos. Ang kanyang presensya doon na nakatayo sa harap nila
ay ang kaharian na bumagsak sa lupa. Kaya sa halip na isang abstract na konsepto tungkol sa panloob na kapayapaan o nakatagong pagka-Diyos, si Jesus ay gumagawa ng isang malakas, pisikal at agarang pagpapahayag. Narito ang kaharian sa akin na nagbabago sa lahat. Inilipat nito ang focus mula sa pagtingin sa loob para sa kaligtasan upang makilala ang autoridad at Panginoon ni Hesukristo mismo. Kapag iniisip natin na ang kaharian ay nasa loob, maaari tayong matukso na maniwala na ma-access natin ito sa pamamagitan ng mga damdamin, emosyon, o pagiging guided spirituality. Mapanganib iyon. Habang oo, ang banal na espiritu ay naninirahan sa mga mananampalataya, si Jesus ay hindi kailanman ipinangaral ng isang ebanghelyo ng sarili. Tinawag niya ang mga tao na sundin siya, magsisi, pumasok sa kaharian sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos. Lucas 17:21. Kapag nabasa ng tama, ay inihayag na ang kaharian ay hindi isang bagay na ating nabubuo. Ito ay isang bagay na natatanggap natin sa pamamagitan ng pagkilala sa pagkakaroon ni Jesus. At nang siya ay tumayo sa gitna ng mga Pariseo, inanyayahan niya silang buksan ang kanilang mga mata, hindi upang tumingin sa loob, ngunit upang makita siyang nakatayo sa kanilang gitna bilang buhay na pagpapakita ng Diyos. Ngayon, hindi ito nangangahulugang wala tayong personal na koneksyon sa Diyos. Siyempre ginagawa natin. Ang banal na espiritu ay naninirahan sa atin, tulad ng itinuturo ni Pablo sa mga taga-1 Corinto 6:19. Ngunit mangyayari lamang ito pagkatapos na matanggap natin si Jesus, ang hari ng kaharian. Ang pagkakamali sa pagsasalin ng talatang ito ay humantong sa marami na espiritualidad ang Kristyanismo sa paraang tinanggal ito kay Hesukristo. Ang pananampalataya ay nagiging isang hindi malinaw na pakiramdam sa halip na tiwala sa isang tunay na buhay na tagapagligtas. Ang Biblia, gayunpaman, ay palaging ibabalik sa atin. Palagi. Hindi tayo iniwan ng Diyos na gumala sa loob ng ating isipan. Binibigyan niya tayo ng buhay na salita, Jesus, upang pamunuan tayo sa katotohanan. Kaya, hayaang paalalahanan tayo ng talatang ito. Ang kaharian ng Diyos ay hindi isang mystical spark na inilibing ng malalim sa iyong kaluluwa. Ito ang pagkakaroon ni Jesus na naglalakad sa tabi mo. Inaanyayahan ka sa kanyang paghahari. Kapag nagsusumiti ka sa kanyang Panginoon, ang kanyang kaharian ay naninirahan sa loob mo, sapagkat siya ay naninirahan sa loob mo. Ngunit darating lamang iyon pagkatapos makilala siya bilang hari. At nagsasalita tungkol sa hindi pagkakaunawaan, pag-uusapan natin ang tungkol sa trabaho. Marahil ay narinig mo ang talatang ito sa funerals, ibinibigay ng Panginoon at inaalis ng Panginoon. Ngunit paano kung ang pahayag na iyon ay hindi banal na katotohanan, ngunit ang reaksyon ng isang tao sa pagdurusa? Sa susunod na seksyon, pupunta tayo sa isang katotohanan na maaring ganap na muling reshape kung paano mo nakikita ang pagkatao ng Diyos. Narinig mo ito sa mga oras ng pagkawala, bulong sa mga libingan, nakaprint sa mga card ng pakikiramay. Ibinibigay ng Panginoon at inalis ng Panginoon. Trabaho 1:21. Parang magalang. Ito ay pakiramdam banal. Ngunit narito ang hindi komportable na katotohanan. Si Job ay hindi nagsasalita ng banal na teolohiya. Siya ay nagsasalita dahil sa pagkabigla at sakit. Nawala lang niya ang lahat. Ang kanyang mga anak, ang kanyang kayamanan, ang kanyang kalusugan. Ito ang sigaw ng isang puso na nasira, hindi ang pagpapahayag ng kalooban ng Diyos. At nilinaw ng Biblia, dahil lamang sa isang bagay na nasa banal na kasulatan, ay hindi nangangahulugang pinatunayan ito ng Diyos. Mayroong malaking pagkakaiba sa pagitan ng mga tala ng Biblia at kung ano ang itinataguyod nito. Ang mga salita ni Job ay totoo, ngunit hindi sila ang huling salita ng Diyos tungkol sa bagay na ito. Tumingin ng mabuti sa teksto. Pinunit ni Job ang kanyang balabal, ahit ang kanyang ulo, at nahulog sa lupa sa pagdadalamhati. Pagkatapos ay sinabi niya, "Hubad na nagmula ako sa sinapupunan ng aking ina, at hubot-hubad ay aalis ako." Ibinigay ng Panginoon at inalis ng Panginoon. Iyon ang isang tao na nagsisikap na magkaroon ng kahulugan ng hindi mabata na pagdurusa, ngunit pansinin, hindi kailanman sinabi ng Diyos, "O trabaho, tama ka." Sa katunayan, mamaya sa libro, kung sa wakas ay nagsasalita ang Diyos sa Kabanata 38, hindi niya kumpirmahin ang teolohiya ng trabaho, kinokontrol niya ito.
Tumugon siya sa mga katanungan, hindi pagpapatunay. Nasaan ka nang inilatag ko ang pundasyon ng mundo? Hindi ipinaliwanag ng Diyos ang pagdurusa ni Job. Inihayag niya ang kanyang soberanya. Ang sandaling iyon ay nagpapakita sa amin na ang pangunawa ni Job ay hindi katulad ng hangarin ng Diyos. Mahalaga ito para sa ating pananampalataya. Kung naniniwala tayo na ang Diyos ay hindi sinasadyang mag-aalis, maaari nating makita siya bilang malupit, malalayo, o kahit na malupit. Ang imaheng iyon ay maaaring lason ang panalangin ng buhay, baluktot ang pagsamba, at magpahina ng tiwala. Ngunit kapag napagtanto natin ang mga salita ni Job ay kanya, hindi isang doktrinang teolohiko, nagsisimula kaming makita ang Diyos ng mas malinaw. Oo, pinapayagan niya ang pagsubok. Oo, pinapayagan niya ang pagdurusa. Ngunit hindi siya ang magnanakaw. Sa Juan 10:10, malinaw na sinabi ni Jesus, ang magnanakaw ay dumating lamang upang magnakaw at pumatay at sirain. Dumating ako na maaaring magkaroon sila ng buhay. Ang kaibahan na iyon ay mahalaga. Hindi lahat ng nangyayari ay dahil kinuha ito ng Diyos. Minsan nakatira kami sa isang sirang mundo. Minsan ang pag-atake ng kaaway. At kung minsan tulad ng trabaho, hindi lang natin naiintindihan. Ngunit kahit sa kanyang kalungkutan, si Job ay hindi sumpain sa Diyos. Iyon ang gumawa sa kanya ng matuwid. Hindi na siya ay may perpektong teolohiya, ngunit siya ay kumapit sa pananampalataya kahit sa pamamagitan ng pagkalito. At mayroong isang bagay na maganda ang matapat tungkol doon. Hindi mo kailangang magkaroon ng lahat ng mga sagot upang maglakad sa pananampalataya. Maaari mong sabihin, Diyos, hindi ko ito nakuha, ngunit tiwala pa rin ako sa iyo. Tunay na pananampalataya iyon. Iyon ang itinuturo sa amin ni Job. Ngunit, mag-ingat tayo na huwag gawing isang universal na doktrina ang kanyang sakit. Ang Biblia ay isang sagradong koleksyon ng mga tinig, ilang banal, ilang tao, ngunit ang lahat ay tumuturo sa pangangailangan ng isang tagapagligtas. At ang tagapagligtas na si Jesucristo, na dumating na hindi mag-alis ngunit upang maibalik ang nawala. Kaya sa susunod na marinig mo ang isang tao na quote, ang Panginoon ay nagbibigay at nag-aalis, ipos, sumasalamin. Tanungin ang iyong sarili, ito ba ang sinabi ng Diyos? O ano ang nadama ng isang taong nagdadalamhati? Sapagkat ang pagkakaiba ay maaaring tukuyin kung paano mo nakikita ang puso ng Ama. At habang nagpapatuloy tayo, makikita natin na kahit ang mga utos o ang 10 utos ay nagdusa mula sa mga isyu sa pagsasalin. Huwag kang pumatay. Marahil ay sinipi mo ito. Ngunit alam mo ba ang orihinal na salita ay hindi nangangahulugang pumatay? Nangangahulugan ito ng isang bagay na mas tiyak at mababago nito kung paano natin naiintindihan ang hustisya, digmaan at moralidad. Kapag sinipi ng mga tao ang 10 utos, hindi ka magpapatay ay madalas na isa sa mga unang nasa isip. Ito ay inukit sa mga monumento ng bato na etched sa ating budhi at ginamit din bilang isang moral na argumento sa mga debate tungkol sa digmaan, kaparusahan ng kapital o pagtatanggol sa sarili. Ngunit narito kung saan nakakalito ang mga bagay. Ang orihinal na salitang Hebreo na ginamit sa Exodo 13 ay ratsak at hindi ito nangangahulugang pumatay sa malawak pangkalahatang kahulugan. Ito ay partikular na nangangahulugang pagpatay, ang labag sa batas na una ng pagkuha ng inosenteng buhay. Iyon ay isang malaking pagkakaiba, sapagkat ang pumatay ay isang malawak na lambat. Ngunit pagpatay, na target, sinasadya, at moral na na-load. At ang maliit na paglipat sa mga salita ay nagdulot ng mga henerasyon ng pagkalito at kontrobersya. Pag-isipan kung gaano karaming mga tao ang nakipagbuno sa pagkakasala o paghuhusga dahil sa mistranslation na ito. Mga sundalo na ipinagtanggol ang kanilang mga bansa. Mga pulis na kumikilos sa pagtatanggol sa sarili. Kahit na ang mga tao na hindi sinasadyang kumuha ng buhay sa ilalim ng trahedya na mga kalagayan. Kapag nabasa natin ang hindi ka magpapatay, maaari itong tunog tulad ng isang pagkondena ng kumot, ngunit hindi iyon ang sinasabi ng Diyos. Sa katunayan, sa buong Biblia, ang Diyos ay nagbibigay ng mga batas tungkol sa hustisya, digmaan, at proteksyon na nagsasangkot sa pagkuha ng buhay sa ilalim ng mga tiyak na kondisyon. Sa Ecclesiastes 3:3, nabasa natin, isang oras na patayin at isang oras upang pagaling, paggawa ng pagiging komplikado ng buhay sa isang nahulog na mundo.
Ang pananampalataya ay nangangailangan ng kalinawan at ang maling pag-aalsa ng mga ulap na ito ay kalinawan. Kahit na mas mahalaga, ang mistranslation na ito ay nakakaapekto sa kung paano natin nakikita ang pagkatao ng Diyos. Kung naniniwala kami na ipinagbabawal niya ang lahat ng pagpatay, gayunpaman nakikita natin siyang utos ng Israel na pumunta sa labanan. Maaari itong magpinta ng isang magkakasalungat na imahe. Ngunit kapag nauunawaan natin na ipinagbabawal niya ang pagpatay, ang uri ng pagkilos na nakaugat sa poot, paghihiganti o kawalan ng batas, perpektong nakahanay ito sa lahat ng itinuro ni Jesus. Sa Mateo 21:22, hindi sinasalungat ni Jesus, ang utos pinalalim niya ito. Ipinakita niya na ang pagpatay ay nagsisimula sa puso na may galit, pag-aalipusta at poot. Iyon ang ugat na nais linisin ng Diyos. Sapagkat ang Biblia ay hindi lamang tungkol sa pag-uugali, ito ay tungkol sa pagbabago ng ating mga puso sa pamamagitan ng pagkakaroon ni Hesukristo. Kaya, paano natin mailalapat ito ngayon? Nangangahulugan, ito na dapat tayong maging tumpak sa kung paano natin pinag-uusapan ang salita ng Diyos. Nangangahulugan ito na hindi natin itatapon ang utos na mapahiya o akusahan, ngunit upang ipakita ang kabigatan ng pagkuha ng buhay ng hindi makatarungan. At nangangahulugan din ito na nagtitiwala tayo sa hustisya ng Diyos, hindi ang mga opinyon ng tao. Kung nakipag-away ka sa talatang ito, marahil ay nagtataka kung mapapatawad ba ng Diyos ang iyong nagawa o kung ang isang pagpipilian na ginawa mo ay makasalanan. Alam ito, nakikita ng Diyos ang puso. At sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus, may kapatawaran, pagpapagaling at pagpapanumbalik. Ang dugo ni Jesus ay hindi lamang sumasakop sa kasalanan, naglilinis din ito ng budhi. Hebreo 9:14. Yun ang kapangyarihan ng biyaya, ang kapangyarihan ng krus. Habang lumilipat tayo sa panghuling mistranslation sa listahang ito, nakarating kami sa naka-quote na taludtod sa buong Biblia, John 3:16. Nakita mo ito sa mga sticker ng bumper, nagaganapin sa mga larong pampalakasan, nakalimbag sa mga t-shirt. Sapagkat minamahal ng Diyos ang mundo, ngunit paano kahit na ang talatang ito ay may banayad na mistranslation? Isa na nagbabago kung paano natin naiintindihan ang kaligtasan, pananampalataya, at walang hanggang buhay. Ang isang maliit na pandiwa ng Greek na madalas na hindi napapansin ay maaaring hawakan ng susi sa isang mas tumpakan na pag-unawa sa alok ng Diyos ng buhay. Tingnan natin ang isang mas malapit na pagtingin, dahil kung ano ang natuklasan namin sa susunod ay maaaring tukuyin kung paano mo ibabahagi ang mismong ebanghelyo. Ang Juan 3:16 ay walang pag-aalinlangan, ang pinakakilalang taludtod sa buong Biblia. Sapagkat minamahal ng Diyos ang mundo, na ibinigay niya ang kanyang nag-iisang anak na lalaki, na ang sino mang naniniwala sa kanya ay hindi dapat mapahamak, ngunit may buhay na walang hanggan. Ito ay maganda, malakas at nagdala ng ginhawa sa milyon-milyon. Ngunit ang nakatago sa iconic na talatang ito ay isang maliit na pandiwa ng Greek, apolitai, madalas na hindi maunawaan. Sa maraming mga pagsasalin ng Ingles, ito ay nai-render na hindi dapat mapahamak, na nagbibigay ng impresyon ng katiyakan o garantiya. Ngunit sa Griego, nakasulat ito sa kalagayan ng pagbabawas, na nagpapahiwatig ng posibilidad, hindi katiyakan. Ang isang mas tumpak na pagsasalin ay maaaring hindi mapahamak. Ang maliit na paglipat na iyon ay magbubukas ng isang bagong sukat sa kung paano natin naiintindihan ang pananampalataya, kaligtasan, at ang ating kaugnayan sa Diyos. Bakit mahalaga ito? Sapagkat ang pagsasabi na hindi dapat mapahamak ay maaaring bigyang kahulugan bilang isang automatikong resulta ng paniniwala, tulad ng isang formula. Maniwala in Yeshua, buhay na walang hanggan. Ngunit ang maaaring hindi mapahamak ay nagpapaalala sa atin na ang pananampalataya ay pabago. Bago. Hindi ito isang beses na kaganapan. Ito ay isang patuloy na relasyon, isang buhay na tiwala kay Hesukristo. Ang talatang ito ay hindi isang magic spell, ito ay isang paanyaya, isang bukas na pintuan, isang banal na panukala na malaya tayong tanggapin o tanggihan. At kapag nauunawaan natin na ang kaligtasan ay nagsasangkot ng ating tugon, ating paglalakad, at ating pang-araw-araw,
na pagsuko sa Diyos nagsisimula tayong makita ang pananampalataya hindi bilang isang checkbox ngunit bilang isang paglalakbay. Isang paglalakbay na nangangailangan ng pagpapakumbaba, pagsunod at pakikipag-ugnay kay Jesus. At hindi ba yun mismo ang itinuturo ng natitirang banal na kasulatan? Sa Mateo 7:21 sinabi ni Jesus, "Hindi lahat na nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, ngunit ang isa lamang ang gumagawa ng kalooban ng aking Ama." Hindi iyon pagkakasalungatan, konteksto ito. Patuloy na itinuturo ng Biblia na ang tunay na paniniwala ay gumagawa ng prutas, pagbabagong anyo, at pagkakahanay sa kalooban ng Diyos. Ang pananampalataya ay hindi pasibo, buhay ito. Sinasabi ng aklat ni James, ang pananampalataya na walang gawa ay patay. Santiago 2:17. Kaya ang maliit na pandiwa na Greek na ito sa Juan 3:16, hindi lamang ito gramatika, teolohiko ito. Ito ay nagpapaalala sa amin na habang ang kaligtasan ay isang regalo, hindi ito mechanical, nangangailangan ito ng puso. Nangangailangan ito ng pananampalataya. Kinakailangan ito ang pagsunod kay Jesus, hindi lamang siya kinikilala. Hindi ito tungkol sa paglikha ng takot o pag-aalinlangan, tungkol sa paggising na paggalang. Kapag tinatrato natin ang pananampalataya tulad ng isang tiket sa halip na isang relasyon, nawalan tayo ng gulat sa Ebanghelyo. Ibinigay ng Diyos ang kanyang anak na huwag magsimula ng isang relihiyon, ngunit upang anyayahan tayo sa walang hanggang pakikisama. Iyon ang dahilan kung bakit ang salitang maaaring hindi mapahamak ay napakahalaga. Ipinapakita nito sa amin ang posibilidad ng kaligtasan, hindi ang automatiko. At ang posibilidad na iyon ay bukas sa lahat. Hindi mahalaga ang iyong nakaraan, ang iyong mga pakikibaka o ang iyong mga katanungan. Sa pamamagitan ng krus, ginawa ni Jesus ang daan. Sa pamamagitan ng pananampalataya, nilalakad natin ito. At sa pamamagitan ng banal na espiritu, tayo ay nagbabago araw-araw sa pagkakahawig ni Kristo. Kaya sa susunod na makita mo ang Juan 16, tandaan, higit pa ito sa isang slogan. Ito ay isang buhay na pangako na nakabalot sa paanyaya. Ito ay isang tawag sa pananampalataya, oo, ngunit din sa katapatan. At binabago nito ang lahat, sapagkat hindi lamang tayo inaalok ng Diyos na makatakas mula sa pagkawasak, inalok niya tayo mismo. Ang buhay na walang hanggan ay hindi lamang patutunguhan, ito ang pagkakaroon ni Jesus sa atin, ngayon at magpakailanman. At habang binabalot natin ang paglalakbay na ito sa pamamagitan ng 5 mga taludtod na ito, mayroong isang pangwakas na katotohanan na kailangan mong marinig. Ang mga orihinal na salita ay may kapangyarihan pa rin. Hayaan ang hakbang sa labas at pag-isipan kung ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito. Para sa kung paano tayo lumalakad sa Diyos, basahin ang Biblia at ibahagi ang ating pananampalataya sa mundo. Kaya, alin sa mga mistranslations na ito ang nagulat sa iyo? Ito ba ang tungkol sa kapanganakan ng Birhen? O baka ang ideya na ang mga salita ni Job ay hindi talaga Diyos? Ano man ang naiinis sa iyo, nais kong marinig ang iyong mga saloobin sa mga komento. Ang iyong karanasan sa mga talatang ito ay mahalaga, at ang ibang tao ay maaaring makahanap ng kalinawan sa pamamagitan ng iyong pananaw. Kung binuksan ng video na ito ang iyong mga mata sa isang bagong bagay tungkol sa Biblia, tiyaking pindutin ang pindutan ng subscribe na iyon at iyon ang mga abiso. Sa ganoong paraan, hindi mo makaligtaan ang alinman sa aming hinaharap na malalim na sumisid sa salita ng Diyos, lalo na ang susunod na video na malapit ng lilitaw sa iyong screen. Tiwala sa akin, puno ito ng mga paghahayag na makakatulong na palakasin ang iyong pananampalataya at mapalapit ka kay Hesukristo. At hey, ibahagi ang video na ito sa isang taong nagmamahal sa Biblia tulad ng ginagawa mo. Ikalat ang katotohanan, hindi tradisyon. Maglaki tayo. Ako si Marco at makikita kita sa susunod. Manatiling mapalad at manatiling mausisa.